basa pa nga ako may kwento nung isang direktor ng Senaculo tapos na-electrocute daw siya, nasunog ng matindi pagkatapos ng isang performance. Mga late 70s, babaklas po sila ng entablado namin na siyang nadikit po yung isang release ng aming panel sa high tension wire na siyang siyanhin ng aksidente po. As after ng aksidente po na yun, ilang buwan po siya nasa ospital. Tapos po nung gumaling na po ang aming overall director, lalo po siyang yung eagerness niya para sa panata, lalo niyang ginampanan hanggat hindi na nga po siya nakapag-asawa. Biro nga po namin siya kanya na ito na ang asawa niya, itong aming kultura at sinakulo sa kita. Kumusta? Welcome to the J. Aruga Show, where we make the Catholic faith viral. At ang episode na ito, may guest tayo. May nadiskubre akong sinakulo na galing pa talaga sa unang dekada ng 1900s at sobrang tradisyonal. Mula sa Cruz Sanayon Incorporated. Nandito po si Engineer Jody Cruz at Jordan C. Pingol. So, salamat po sa pagpapaunlak sa interview na ito. Maraming salamat din. Maraming salamat din po. Bago ang lahat, baka pwedeng i-introduce niyo sarili niyo at ano yung role niyo sa Cruz Sanayon. Ako po si Engineer Jody Cruz. Kasalukuyan pong chairman of the board ng Cruz Sanayon Incorporated. Ako po yung naging artista way back 1988 hanggang 2012. Tapos nagkaroon po kasi ng filler, nag-filler lang po ako itong last 3 years ng isang role na ANAS. Kasi po nagkaroon po ng problema po sa health yung aming kasamang gumaganap ng ANAS, High Priest. Si Ananias. Galing. Si Jordan naman. Ako naman po si Jordan Pingol, kasalukuyang Pangulo ng Samahang Cruz Sanayon. Nagsimula po akong gumanap bilang malalabas ng samahang ito noong taong 1999. At taong 2009 naman, 10 taon matapos yun, nakasama naman ako bilang staff ng props department at hanggang sa kasalukuyan, isa po ako sa gumagawa ng mga props dito sa samahang ito. Galing. Sige, may tanong ako sa inyo and kahit sino na lang ang sumagot. Okay, so yung sinakulo na ito sa Cainta, nagsimula lang ito sa maliit na krus na may lampara sa tabi sa Ilog Buli. Tapos isang araw biglang may naamoy yung mga nasanayon na halimuyak mula sa krus. Mabangong amoy na kumalat sa buong lugar. So, ano yung kwento pa dito sa likod ng krus na ito? Paano nagsimula ang lahat? Sa pagkakaalam po namin, saka sa natanong namin sa mga matatanda, nagsimula po ito sa pamamagitan ni Candido Javier o mas kilala siya na Kaando. Na nung panahong, hindi natin alam kung 1904, siguro 1904 yung simula talaga ng sinakulo. Pwedeng mas early pa doon yung pagtatayo niya ng krus o pwedeng yun din yung taon na yun. Kasi nung panahon na yun, may paniniwala po ang mga taga-baryo dito sa Cainta na may mga pestilence na lumalabas lalo sa gabi. Hindi naisipan ni Kaando ng isang bakanting solar dito, bakanting lupa siya, bale, na magtayo ng isang krus na gawa lang sa pangkaraniwang kahoy, tas inilawan nga niya ng lampara na may langis. Pero yung lupa na yun, lupang solar na yun, ginagawa rin siyang talian ng kalabaw tuwing gabi. And then, noon, pinagbawal din ng simbahan ng Cainta na maglibing ng mga sinilang na sanggol na wala pang sakramento ng binyag. Pumayag naman ang may-ari ng solar noon na doon ilibing yung ibang mga sanggol na yun. And then
Di nating alam kung nangyari ba siya. Pero ang pagkakaalam na Holy Week din ang mangyari to. Bigla na lang may lumabas na mabangong sanghaya o mabangong amoy na nagmumula dun sa paanan ng krus na yun. And then simula nun, tinayuan nila siya ng atip na kugon. Then binabasahan po nila to ng pabasa tuwing mahal na pasyon na patuloy naman yung paghahasik niya nung ganong amoy. Wow. And then, nung naisip din ng matatanda nun sa kinatagalan rin ng panahon, siguro yun na yung 1904, na isabuhay na yung pasyon. Kaya pagkakaalam namin, March 30, 1904, nasaksihan ng bayan to ang kauna-unahang sinakulo. Wow, ang layo pa ng pinagmula ng sinakulo talagang kung merong 19 kopong-kopong ito na talaga kasi unang dekada ng 1900s. So, itong sinakulo na ito, sabi nga nila 1904 pa nagsimula, mahigit 100 years na, isang siglo na ang lumipas. Paano kaya na-preserve yung original na script tsaka yung tradisyon? Kahit na dumaan na yung martial law, dumaan na yung maraming bagyo, tapos may tornado pa nga daw noong 1992 na sumira sa entablado nyo. So paano na-preserve yung script mula pa noong 1904? Siguro, ito po, pagkakaalam ko na po uli, ginawa po yung script, simula rin na magsimula yung sinakulo, 1900s. Alam po namin ito, galing sa Pasyong Mahal, tapos ihinalo yung isang libro ng aklat ng martir sa Golgota. And then, 1978, pagkakaalam ko, ni-revise uli nila to. Pinaluan na siya ng Biblia. Kung ano yung naririnig natin sa Gospel every Sunday Mass, ihinalo to dun sa 2 librong pinaghalo na. Pero ganun pa rin, may ang tawag sa kanya yung pakahon po, yung paablada. Tapos, yung pag namanggaling sa Bible, halo siya, nagsisimula po siyang nagiging open dialogue. O kung ano yung nakikita natin sa Hollywood movies na yung ganitong pangkaraniwang salita natin. Nag-usap. And then, preserve siya. Siguro, sa katagalan rin ng panahon, nandun na yung siguro yung genes na, o yung sa dugo ng nagpasa-pasa na mula sa ninuno hanggang sa magulang, hanggang sa kinaabuhan na kabisado na rin nung hanggang sa mga bata yung nilalaman ng script na yun. Kaya na-preserve siya na-preserve niya. Galing. May basa pa nga ako, may kwento nung isang direktor ng Senakulo na si Felipe R. Fernandez. Tapos na-electrocute daw siya, nasunog ng matindi pagkatapos na isang performance. Tapos 34.5 kilovolts ang tumama sa katawan niya. Pero bumalik pa rin siya para magturo sa kabataan. Kahanga-hanga yung mga ganitong kwento tsaka mga ganitong debosyon eh. Anong ibig sabihin nito sa KSNI? Ano yung mga ganitong sakripisyo? Maiba po ako, yung pong na-kuryente na kasamahan po namin, siya po yung overall director po namin, si Felipe Fernandez. Wow. Nung mga late 70s, babaklas po sila ng entablado namin na siyang nadikit po yung isang release ng aming panel sa high tension wire na siyang siyanhin ng aksidente po. As after ng aksidente po na yon, ilang buwan po siya nasa ospital. Ang nangyari po, bawat manlalabas po namin ay may schedule ng pagbabantay sa ospital. Dahil siyempre po, halos karamihan, puro estudyante, nagre-relievo po ang mga tinuruan niyang mga artista para sa pagbabantay po sa ospital. Tapos po, nung gumaling na po ang aming overall director, lalo po siyang yung eagerness niya para sa panata, sa kultura po, ay lalo niyang ginampanan hanggat hindi na nga po siya nakapag-asawa.
biro nga po namin siya kanya na ito na ang asawa niya, itong aming kultura at sinakulo sa kita. Nakaka-inspire yung mga ganitong kwento ng debosyon kasi itong podcast na ito tungkol sa Catholic faith ito at dito nakikita natin talaga yung debosyon ng mga tao kasi kapag nakikita natin ngayon yung kultura yung sa TV para bang wala nang devoted sa pananampalataya natin pero nakakatuwa na buhay pa rin ang pananampalataya lalo na sa Kainta. Ang mga performers ninyo hindi sila binabayaran di ba? Tama lang. Opo. Kaya simulat sa pulpo ang kinagisnan namin wala po talagang bayad kasi po yun po ang utos rin sa amin ng mga matatanda. Katulad po sa akin po, nung maliit po ako, ang sasabihin sa akin ng magulang ko, "Oy anak, kaysa maglaro ka sa kalye, pumunta ka doon sa agawaan, sa entablado at kung ano iutos sa iyo doon, gawin mo. At sa gabi naman, oras ng pagpapractice, pumunta ka doon, baka mayroong maibigay sa yung papel na tama na angkop sa salita mo kung naangkop sa iyo yung isang role." Yun, hinihikayat kami ng aming mga magulang. Kaya hanggang ngayon, dala-dala naman namin yun, itinuturo namin sa mga anak namin. Katulad sa party ko, nag-abot na kami ng anak ko sa pagka-artista. Kaya kahit may mga trabaho na siya, yung anak ko, obligado siyang pumunta rito para magsakripisyo. Kahit bigyan niya ng panahon ang kultura at tradisyon namin dito sa Kainta. Paano nyo nakukumbinsi, bukod sa anak nyo, paano nyo nakukumbinsi yung mga bagong henerasyon na mag-volunteer ng ilang linggo para sa sinakulo? Simulat sa pulpo, katulad po ng sinabi ni kasama ni Jordan, maliit pa lang po, parang kabisado niya ang takbo ng kabisado na po ng kabataan dito hanggang sa magsitandaan. Ngayon po, parang yun na rin ang pagpasok po ng pagkatapos po ng Pasko, pagpasok po ng January, parang hinihila na ng mga paa ng mga kabataan dito para pumunta sa stage, para mag-practice o tumulong sa paggawa ng costume, sa mga props. Parang obligasyon na rin nila sa deboto sa Panginoon natin Diyos. Mahalaga din talaga yung role ng magulang sa pagpapasa ng values natin tsaka ng pananampalataya sa mga kabataan. Jordan, bilang presidente ng KSNI, ano kaya pakiramdam na ito yung pinapasan mo, yung tradisyong nagsimula pa sa panahon ni Kaando na mas matanda pa ata sa lolo natin? Sa una po, siyempre po, nandun din yung pressure. Kasi, aminin ko po, naging pangulo din ng lolo ko. Naging pangulo yung anak niya, ang tito ko. Hanggang naging pangulo rin yung tatay ko. Kaya pasa-pasa po talaga. Ngayon, kumbaga, pati ngayon, ang pagkakaiba noon sa ngayon, ultimo yung dokumento, talagang iaayos mo lahat. Kasi hindi na lang siya yung kulturang magpapalabas ka ng sinakulo. May kasama na tong kumbaga, accreditation sa iba-ibang ahensya dito sa bansa natin. Sabi ng iba, yung sinakulo daw sa Kainta, para kang sumakay sa time machine kasi galing pa talaga sa 1904. Anong makikita ng mga tao na kakaiba dito sa sinakulo kumpara sa ilang mga sinakulo na modernize yung production? Sa aking pananaw po, kasi po marami rin pong sinakulo dito sa bayan lalawigan po ng Rizal. Yung pong sa amin po kasi, pagka napanood niyo yung halimbawa,
Old Testament. Meron kami Old Testament ng Sunday. Mm. Ang palabas po namin kasi period correct. Ibig sabihin, yung costume niya tama sa period na yun, mga espada, mga props, mga vest, mga armor, period correct. Kasi po, may mga research team rin po kami na hindi maligaw doon sa aming pinoportray na palabas. Tapos pagdako ko naman po rin sa New Testament, kung ano po yung period correct na kasuotan at mga kagamitan, na tama rin po sa panahon na yun. Tapos sasakapan po namin ng magandang sound system, tapos po lights, as ngayon po meron kami mga kasama na sa social media na tumutulong din po sa amin para sa pagpapalagana po ng Sinakulo. Oh, galing. Yung script mismo ng Sinakulo nabanggit nyo kanina, galing sa original na Pasyong Mahal. Opo. Tapos nabanggit nyo kanina, revise ito si Brigido Cruz gamit mismo ang Bible. Kaya may Old Testament siya, which is medyo bihira sa ilang sinakulo kasi usually ang mga sinakulo yung sa New Testament lang. Opo. Pero ito, nabanggit nyo may Old Testament. Ano kaya mararamdaman ng mga manonood kapag narinig nila yung mga salita ng sinakulo? Tapos yung mga salita dito galing pa sa yung mga malalalim na Tagalog. Una po siguro, nung nirevise siya na purely gospel na sa istorya ni Kristo and then from the Old Testament, ang gustong iparating ng samahan, kung ano yung naririnig ng mga nagsisimba sa araw-araw, ganun din yung naririnig na dinadialog namin dito sa samahan. Tapos tumagal yung panahon na syempre malalaman mo na yung palang akala mong nagpapalabas ka lang ng kultura, na ipapamahagi mo na pala yung mga salita ng Diyos. Engineer Jody, ano yung pinakamalaking challenge, hamon sa production ngayong taon na ito? Tsaka ilang tao ang kasali dun sa pagtatayo ng sinakulo, sa stage, hanggang sa costume? Sa totoo lang po, ang yearly, ang hamon po sa amin lahat, yung budget po ng bawat department ng sinakulo. Kasi po, hindi po rin sapat na matuunan namin ng isang pansin na sabay-sabay yung kakulangan ng department po sa department. Kaya pina-prioritize po namin taon-taon kung ano po yung uunahin namin na mabigyan ng pondo. At ganun rin po na kailangan po rin kami magtira ng pondo para sa susunod na taon na paglalabas. Kaya po ang isa po yun yung hamon sa amin, yung kailangan po namin ng malaking pondo para po sa katulad po ngayong taon na to may mga obsolete na gamit na kami, kailangan palitan na rin po na para maging kaya-aya po sa mga manood. Sa panahon ngayon na uso yung TikTok, Netflix, tsaka AI, ano sa tingin nyo, bakit mahalaga pa rin manood ng sinakulo, ng live, in person? Ano kaya ang makukuha ng kabataan dito na hindi makukuha sa screen ng cellphone nila? Ano po siguro? Kasi sa pamamagitan nito, na isa sa buhay natin, bukod sa buhay ng ating Panginoon, na gagawa natin yung mga ipinamana pa sa atin ng mga ninuno natin nun, na hindi na tayo kailangan, yun nga, yung kung ano yung nauuso ngayon. Sa maliit na panahon, tuwing sasapit na Semana Santa, yung mga kabataan lalo na, nasasaksihan nila yung ganitong klase ng paggawa na kumbaga parang nag-i-exist pa pala yung ganito na mas kaaya-aya siyang panoorin kaysa yung nanonood sa mga gadgets na nauuso ngayon. Siguro at this point, nais ko kayong bigyan ng pagkakataon para anyayahan ang mga manonood na pumunta sa Cainta ngayong Semana Santa. Kailan at saan yung sinakulo at ano yung mga aabagan nila dito? Inaanyayahan po namin kayo. Dito lamang po ito sa Cainta Rizal. Nasa bakuran po kami ng
pamahalaang bayan ng Cainta. Taon-taon ginaganap po namin ito. Nagsisimula ito ng alas 8 ng gabi. At asahan niyo ho na taon-taon, bukod dito sa gagawin namin palabas ngayong taon na talagang pinaghandaan namin, taon-taon mas bibigyan namin kayo ng iba't iba pang eksena na kasi hindi pa po namin nakukumpleto halos lahat nung nasa Ebanghelyo. Mas marami pa po kami idadagdag taon-taon. Wow. Para mas makita ng mga kabataan sa Old Testament, ganun din po. Pwede kaming mag-revise na script, magpalabas din kami ng ibang story from the Old Testament. Tapos buong Holy Week ito, tama ba? Buong Holy Week. Opo. Tapos, gaya ng sinabi nyo, talagang nadadagdagan pala taon-taon yung script. Dire-diretso ba yung takbo nitong Cenaculum mula nung 1900s? O nung pandemic yata nag-stop kayo? Opo, medyo naputol po ng pandemic. 3 years po yun. Naputol po nung World War II at saka ng pandemic. Saka po yung 92 tornado. Opo. And then yung yun lang yung mga times na naputol. Pero otherwise, talagang dire-diretso siya mula nung 1900s. More than 100 years na. Opo. So, maraming salamat, Engineer Jody, Jordan, sa inyong pag-guest dito sa podcast na ito. And sa mga manonood, punta po tayo sa Cainta Rizal. This has been another episode of the J. Aruga Show. At the end of the day, it will be night. Goodbye.